What right do I have to destroy my sister's happiness? Alam mo, Ling, lalabas din ang totoo. Do you really want to be the black sheep of the family? Hindi tinigilan ni Gina si Carlo hanggang hindi umamin dahil ramdam niyang merong hindi sinasabi sila Wilson at Cindy sa kanya. Walang nagawa ang binata kundi aminin ang katotohanan tungkol sa hacking incident na napatunay na nilang inside job ang nangyari. Habang patagong naghihintay sa labas si Snoop ay nagtago din siya nang dumating si Edward, kaya agad niyang tinimbrehan si Bingo na kararating ni Edward at papasok na din siya sa building na maging si Bingo ay ingat na ingat sa pagsunod niya kay Jaime na sinubukan siyang tawagan ni Snoop pero mahina ang signal niya kaya hindi sila nagkakaintindihan at tinext na lang ni Snoop na siguradong si Edward ang kikitain ni Jaime sa lugar na yon. Mas kinabahan pa si Snoop nang dumating pa si Bettina dahil sinundan din niya si Edward doon na agad niyang tinext kay Bingo kaya inutos niyang kailangang iligaw ni Snoop ang dalaga para hindi mabulilyaso ang pagkikita nila Edward at Jaime para malaman nila kung ano talagang dahilan kung bakit sila nagkita at nagtagpo sa lugar na yon. Sinundan ni Snoop si Bettina na tinakot pa niya ang dalaga pero pumasok pa rin siya na nagtaka din si Bettina kung anong ginagawa ni Edward doon. Agad kinuna ng video ni Bingo ang dalawa sa pag-uusap nila na giniit ni Jaime na kulang ang perang binibigay ni Edward na niliwanag naman ni Edward na 500,000 ang usapan nila pero sinumbat ni Jaime na ibang bayad pa dahil nagawa niyang maayos at malinis kaya si Charleston ang nadidiin na sapat na dahilan yun para dagdagan niya yung bayad niya sa kanya. Sinumbat naman ni Edward na hindi naman nakulong si Charleston na nilinaw ni Jaime na ang utos sa kanya ay idiin at mapagbintangan lang ang binata kaya agad sinabi ni Edward na bibigyan na lang niya ng bonus si Jaime sabay nagpaalam na siya pero sinumbat nito na kung makipag-deal sa kanya si Edward ay parang tauhan siya nito na nilinaw niyang nag-ooperate siya bilang independent na kayang-kaya niyang palabasin na siya ang may kapakanan ng lahat kaya binalikan niya si Jaime na kinwelyuhan niya ito sabay pinagsalitaan pa niya ng masama at sinabing millions na ang binibigay niya sa kanya pero humiti lang si Jaime at hinamon pa niyang sapakin siya ni Edward para makita niya kung gaano kabilis na siya ang masisisi sa mga nangyari. At hindi si Charleston pero galit na binalaan ni Edward si Jaime na wag siyang gagalitin nito pero tinuro din siya at binalaan din siya ni Jaime. Nakahanap na ng katapat si Edward na ang taong ginamit niya upang sirain ang buhay ni Charleston at manira ng isang pamilya ay siya din ang sisira sa buhay niya. Pagkatapos naman ng trabaho ni Caroline ay agad niyang na-receive ang video na sinend ni Bingo sa kanya na magkasama sila Edward at Jaime na hindi man niya naiintindihang mabuti ang usapan nila pero halatang nag-aaway sila kaya agad niyang pupuntahan ang papa niya upang ipakita ang video na nakunan ni Bingo. Habang natuklasan na nila Charleston na dating kumpanya na pinagtatrabahuan ni Jaime noon ay si Edward ang financer kaya malinaw na sa kanya na si Edward ang nag-set up sa kanya. Hindi magdadalawang isip si Charleston na pagbayarin si Edward na kumilos siyang mag-isa at dinala niya ang baril niya sa paghunting niya kay Edward. Habang tuloy-tuloy na din ang pagkikita nila Bingo at Caroline at palagi na silang magkikita at magsasama, na ito ang magiging dahilan na mas magkakalapit na ang loob nila para sa isa't isa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.